Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda ang buong pangalan ni Dr. Jose Rizal. 11 silang magkakapatid at ikapito siya. Ang kanyang mga magulang ay sina Francisco Engracio Rizal Mercado y Alejandro at Teodora Morales Alonso Realonda y Quintos. Nakita niya ang unang liwanag noong 19 ng Hunyo 1861 sa Calamba, Laguna. Noong 12 ng Enero 1872, si Jose ay pumasok sa Ateneo Municipal de Manila. Siya ay nagpamalas ng kahangahangang talas ng isip at nakuha ang lahat ng pangunahing medalya at notang sobresaliente sa lahat ng asignatura. Sa paaralang ito, natamo niya ang katibayang Bachiller en Artes at notang sobresaliente, kalakip ang pinakamataas na karangalan. Nang sumunod na taon sa pamantasan ng Santo Tomas, ay nag-aral siya ng Filosofiya y Letras at agham sa pagsasaka naman sa Ateneo Municipal de Manila. Kumuha rin siya ng paggagamot sa naturang pamantasan. Nagpatuloy siya sa pag-aaral ng medisina at Filosofiya y Letras sa Madrid, Espanya at tinapos ang kursong ito noong 1884 at 1885. Ayon kay Retana, ipinahayag ni Rizal na sinulat niya ang unang kalahati ng Noli Me Tangere sa Madrid noong magtatapos ang 1884. Sa Paris naman ang ika-4 na bahagi at isa pang bahagi ay sa Alemanya. Ipinalimbag ito sa Berlin at noon lamang Marso 1887 ay lumabas ang 2,000 CP. Si Dr. Maximo Viola na taga San Miguel, Bulacan ang nagbayad ng pagpapalimbag sa halagang 300 piso. Ang El Filibusterismo ang kasunod na aklat ng Noli Me Tangere na ipinalimbag sa Gante, Belgica noong 1891. Itinatag naman ni Dr. Jose Rizal ang La Liga Filipina noong ika-3 ng Hulyo 1892. Ang kapisanang ito ay lihim na itinatag at layuning magkaroon ng pagbabago sa palakad ng pamahalaan sa Pilipinas sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan at hindi sa paghihimagsik. Bumalik siya sa Maynila noong ika-26 ng Hunyo 1892. Noong Hulyo ika-7, 1892, alinsunod sa kautusan ni Kapitan General Despujol, si Rizal ay pinatapon sa Dapitan, isang maliit na bayan sa hilagang kanluran ng Mindanao, dahil sa bintang na may kinalaman siya sa paghimagsikan ng mga araw na iyon. Habang nagaganap ang labanan sa pagitan ng Espanya at Cuba, sa pangambang madamay sa kilusang ukol sa paghihimagsik, hiniling niya na makapaglingkod siya bilang manggagamot sa Cuba. Binigyan niya ng isang liham si Kapitan General Blanco na nagpapatunay na kailanman ay di siya makikilahok sa mga himagsikan sa Pilipinas. Ngunit noong bago magtapos ang taong 1896, siya ay hinuli ng mga kinauukulan at ibenilik sa Pilipinas. Ikinulong si Rizal sa Maynila sa Real Fuerza de Santiago. Nang iharap sa hukumang militar at litisin, siya ay nahatulang barilin sa Bagong Bayan. Noong ika-29 ng Disyembre 1896, sinulat ni Rizal ang kanyang Mi Ultimo Adios o Huling Paalam, isang tulang kakikitaan ng magigiting na kaisipan at damdamin. At noong ika-30 ng Disyembre, si Rizal ay binaril sa Bagong Bayan na ngayon ay tinatawag ng Luneta. Hinirang si Dr. Jose Rizal bilang ating pambansang bayani at ipinagdiriwang natin ito ngayong araw, Disyembre 30. Ating patuloy na bigyang pugay ang kabayanihan ni Rizal ngayon at sa tuwina, ating mga kababayan.